So, welcome back again mga kalapatids into another episode ng KR Vlog, ano? So, for today's video mga kalapatids, magpapasingaw tayo ng mga pakpak ng ating mga pang South Warriors, ano? So, meron kasing ilalaro dito or ilalaro natin yung mga warriors dito ng pang South na ibinread nung bayaw ko nga, sabi ko. Bali, dalawa yon, isang blue bar, isang checker. Then meron din akong isang off color na ilalaro ko din, bala kong ilaro. Pero old bird na to. Bali, tatlo yung ilalaro natin dito, no, na pang South. So ngayon nga papasingawin natin yung pakpak nila, no, para sa preparation ng kanilang pagpe-feathering. So ito is first step lang ng pagpe-feathering ng mga kalapati nga. Ang first step kasi na ginagawa dyan, papasingawin muna natin yung pakpak ng mga kalapate para yon ay matuyo. Then pagka bubunutin na natin sila, madali nang mabunot kasi tuyo na yung pakpak, then hindi na siya dudugo. So ayun, pe-feathering lang natin sila, preparation nga para sa nalalapit na karera na ng South. Usually kasi ang training ng South nag-i-start siya bago matapos ang buwan ng November, ano, or first week ng December, ganyan. Pero bago ko umpisahan, ano ba yung importansya ng pag-feathering sa mga kalapate? So ang pag-feathering kasi mga kalapatids, napaka-importante niyan. Kasi during the time na nasa karera ka na at na bunot yung pakpak ng kalapate, most important kasi na pakpak ng kalapate is yung pang 10, pang 9, tsaka yung pang 8. So yung tatlo na nandun sa dulo, pinaka-importante yan during karera na, ano. Kasi pagka merong nabawas dun sa tatlo na yon, medyo nahihirapan yung kalapate na lumipad o hindi siya makasikad ng malakas, gawa ng kulang nga yung pakpak niya dun sa dulo, yung tatlong dulo. So usually ang pine-feathering sa mga kalapate is yung first 3 na pakpak dun sa dulo. So yung 10, 9, tsaka yung 8. Pero ako, ito yung pamamaraan na ginagawa ko, no? Pero meron kasing mga ibang pamamaraan na nakikita ko o nababasa ko rin sa mga Facebook group, ganyan, din sa mga vlogger din na iba. Meron kasing nagbubunot ng pakpak na inuuna muna yung dulo, sinusunod yung pang 8, then inuhuli yung pang 9, ganon. Pero ako kasi ang ginagawa ko, ang pamamaraan ko sa pag-feathering, pinuputol ko ng sabay-sabay, then binubunot ko na lang ng sabay-sabay. Then baka sabihin nyo o itanong nyo sa akin na pagkasabay-sabay na ganon, hindi ba matetenga sa kulungan? So usually natetenga talaga sila sa kulungan kasi nga hindi sila makakalipad pagkasabay-sabay na binubunot. So ako, ang ginagawa ko lang is dinadayat ko yung mga kalapate. Hindi ako nagbibigay ng sobrang dami tulad nung pag nakakapagronda sila araw-araw. So medyo nagbabawas ako ng pagkain dun sa mga kalapate para hindi sila tumaba ng sobra, no. Then yung iba naman, yung pagbubunot ng tigi-tigisa, ang purpose kasi nila doon is para makaronda nga yung kalapate. Kung isa-isa lang binubunot, then isa-isa tumutubo, kaya pa rin kasing makalipad ng kalapate. So hindi siya natitenga sa kulungan, nakakapagronda siya. Pwede din naman yon. Pero ako, yung ginagawa ko nga, sabay-sabay na lang. Meron kasing experience dito, yung isang kalapatids natin dito sa Mexico, no, nakwento niya kasi sa akin, ginawa niya yon, yung tigi-tigisan na ganon. Then habang tumutubo yung mga pakpak daw na pinunot nga niya ng isa-isa, napansin niya na yung mga pakpak parang nagpuputol-putol kasi nga medyo bata pa yung pakpak, then rumoronda siya. Siguro gawa ng sa hangin, sa lakas ng hangin, kaya hindi nagiging maganda yung tubo nung pakpak niya. So yun, kaya hindi ko rin ginagawa yon or hindi ko rin ina-advise. Pero nasa sa inyo yun mga kalapatids. Hindi ko naman sinabi na forget ganon, huwag nyong gawin. Nasa sa inyo yun yung pamamaraan. Sabi ko nga kanya-kanya tayo ng pamamaraan sa pag-aalaga ng mga kalapate, no? So ako yun, ginagawa ko is sabay-sabay kong pinuputol, then sabay-sabay kong binubunot na lang. So eto mga kalapatids, yung video kaninang umaga, actually ngayon hapon na kasi,
Ito yung video kanina umaga nung pinutol ko yung mga pakpak nung kalapati natin, ano. So ito, panoorin nyo. So ito mga kalapatids, ano, magpapasingaw tayo ng pakpak ng mga pang south natin. So itong mga ibon na to, sabi ko nga hindi sa akin, so sa kanya to, sa bayaw ko, ilalaro natin sa south. So mag-i-start kasi yung ano, training natin is November. Kaya ito, papasingawin na natin. Pero actually yung pangwalong pakpak niya is ano na, pabago na siya. Ayan o, kung mapapansin nyo, yung pangwalo is halos 3/4 na yung haba niya. So yung dalawa na lang yung papasingawin natin, para bunutan na rin natin ang pakpak, para pagdating ng training kompleto na. Buo, ano, bago lahat yung pakpak niya, ano. So ito, papakita ko lang sa inyo yung pagpapasingaw, ano. So ang gagawin lang natin mga kalapatids is puputulan lang natin mga 2 cm yung dulo, yung pakpak niya. So ayan, ganyan lang, puputulan nyo lang siya para sumingaw. Yan. Then after 1 week nyan, matutuyo kasi yung pakpak, then madali na siyang bunutin yung pakpak niya kasi nga medyo tuyo na. Pag binunot natin hindi na siya dudugo, ano. So ayun, bali 3 to yung babagwisan natin, pero papasingawin na natin, ano. So ayun mga kalapatids, bali magiging ganyan siya. Mapapansin nyo yung pakpak pag pinutulan natin, ganyan siya. Then after 1 week, doon natin sila bubunutin para hindi na dumugo, tsaka madaling bunutin yung pakpak. So ito is first part lang ng pag-feathering ng mga kalapate, no? Then by next week, Saturday, bubunutin natin. Gagawin ko rin ng vlog regarding dyan sa pagbubunot, ano. So ayan, bali 3 yung ilalaro natin ng south dito, pero yung talagang panglaro natin is nandun sa kabilang loft na, ang Specialized Pigeon Genetics. Kung natatandaan nyo, 19 yung panlaro natin doon. So ayan mga kalapatids, ganyan lang. So ayun mga kalapatids, ganun lang kasimple yung ginagawa ko na, kumbaga, sabi ko, yun nga yung first step natin para makapag-feathering, ano. Kailangan kasi na sumingaw muna yung pakpak nila and matuyo para pag binunot natin hindi na siya dudugo. So by next week, gagawan ko na lang din ng vlog yon pag magbubunot na tayo ng pakpak, ano. So papakita ko rin sa inyo kung paano. Then sa mga veterano naman kasi na nakakapanood sa akin, sigurado alam nyo naman na yung pag-feathering, ano. So then baka itanong nyo, kailan ba yung tamang pag-feathering, ano. Ako kasi ang ginagawa ko is tinetsyempo ko lang dun sa kung kailan papasok yung training ng lalaruan ng mga ibon, ano. So yun, sabi ko nga, yung mga south halos magi-start yan bago matapos ang November. So by 4th week or 3rd week ng November, nagi-start na yung training. Ngayon kasi September na tayo, last week na ng September. By the month of October, yung buong month ng October, doon nila i-develop yung kanilang pakpak para tumubo, ano. So usually kasi ang pag-develop ng pakpak ng kalapate is 1 month and 2 weeks. Doon yung pinaka-matured na pakpak ng kalapate. Kaya yun, pagka tumubo na and nag-matured na, tiyempo na halos pa i-start na yung training ng club natin, ano. So yun, yung pag-feathering nasa sa inyo. I-tiyempo nyo lang kung kailan magi-start yung training ng club nyo. So tayo kasi hindi pare-parehas ang training or ang club kung kailan ang schedule. Pero yun sa amin sa UFC is usually ganun. Kaya chine-tiyempo ko lang. So yun, ganun lang mga kalapatids. Sana meron ulit kayong natutunan na kaalaman dito sa video ko na to. So maraming salamat nga pala sa mga subscribers and viewers na walang sawang sumusuporta sa atin, ano. Asahan nyo na marami pa kayong mga videos na mapapanood galing sa akin. Then update lang regarding dito sa training natin. Yung nakaraan linggo, wala tayong training. So 2 beses na na-cancel yung training. Then mamaya is basketing kasi maganda na yung panahon ngayon. Today is Saturday nga, maghapon na maganda na yung panahon. Then bukas meron na tayong training. Then second lap yon ng ating 3 laps fan race ng UFC nga, ano. Kaso ang schedule is Aritaw dapat, Nueva Vizcaya. Kaso nagka problema nga
2 times na hindi natuloy yung ating training kasi gawa ng laging umuulan dahil sa bagyong Nympha nga, no, yung habagat madalas sa atin kaya hindi natutuloy yung ating training. Kaya ngayon ang second lap ng fun race is parang Karanglan ata. Nag-advisory kanina yung club, Karanglan Nueva Ecija ata, ibinaba nila kasi nga masyadong malayo yung skip natin. Kaya pero okay lang yun kasi wala, ganun talaga. Maganda naman kasi yun na hindi mabibigla yung ibon sa pag-release, ano. So yun lang, that's it for today's video mga kalapatids. Then bago ko tapusin, syempre shoutout muna tayo. So ito yung mga pa-shoutout, ano, mga kalapatids. Pero ito bago ko umpisahan, special shoutout lang muna sa tropa natin na taga Bulacan, sa San Rafael, si Libin Santos. So yan, barkada ko yan nung ako nasa Bulacan pa, no. Kung di nyo kasi na itatanong, originally na Bulakenyo po ako, no, sa San Rafael. So napapanood niya yung mga vlogs ko sa YouTube, then nag-chat sa akin. Pero siya is nagmamanok talaga, mga panabong na manok. Then napanood niya ako, gusto daw niya magkalapate, no. So papasukin din niya ang pigeon racing. Actually nagpapagawa na siya ng loft, alam ko. So shoutout sa kanya, kay Libin Santos po. Pre, shoutout sa iyo. So ito yung mga nagpapa-shoutout, ano. Shoutout po kay Pamintuan Brothers, kay Ryan Paul Oras from Bibiclat, Aliaga, Nueva Ecija, kay Rainier Love from Pasig, kay Jeffrey Cruz, Mike Round Cater, kay Balbalero Love from Pasay, Romy Dimaon from Valenzuela City, Erickson Payawal, Yona and Rose Love from Tonsuya, Malabon, Ino Resol. Shoutout din kay Tamang Hinala Love from Manawag, Pangasinan, kay Wins Love TV. Shoutout din sa Pancom Club from Manawag, Pangasinan. So pinapa-shoutout din pala to ni Tamang Hinala Love, ano. Kay Graige Matsusaki from Laguna, kay Emerson Nonato from North Fairview. So solid fan ko daw siya. So ayan, maraming salamat sa iyo sa laging panonood, ano, mga kalapati. Then kay Sherlyn Mores. Then lastly kay Eman Francisco from San Antonio, Nueva Ecija. So yun lang yung mga nagpapa-shoutout, ano, mga kalapatids. That's it for today's video. Then sana meron nga kayong na pulot na tips na naman na o kaalaman dito sa video na to, no. So good luck sa ating lahat and happy flying.